lahat ng mga yun ang iniiwasan nila. Kasi pagka nagkaroon ka ng malalim na investigasyon, lalabas talaga kung sino talaga yung proponent ng proyekto, kung sino yung contractor, siguro yun ang iniiwasan nila. Pero tama ka, di ba? Kung talagang, kunyari, kung ako yung congressman, nagawa ko na napaayos ko yung ospital ko, nagawa ko na napaayos ko yung aking eskwelahan, ipagmamalaki ko yun. Pero yun nga mukhang iba-iba na itong mga proyektong to, hindi na to talaga yung mga pangunahing pangangailangan. And siguro, marami din ng naiiya at ayaw nilang ma-expose itong kanilang mga ginawang proyekto sa kanilang mga lugar. Ako mismo may nakita akong listahan. At personally, imbestigahan ko. Grabe, kalalaking pondo sa mga hindi kailangan proyekto. Talagang parang itinapon lang yung pondo and I would also like to investigate these things kasi sayang hindi naman to milyon, kundi bilyon-bilyon. Pangalawa, ito sana yung mga pondo na nagamit para nag-aral yung bata, yung ospital natin na iayos. Biruin mo, ito yung parati tayong nagagalit dun sa hospitalization, kulang ang budget, parati tayong nagagalit sa edukasyon, kulang mga equipment, facilities. Ganito pala bilyon-bilyon lang parang tinatapon lang na walang kwenta. Gaano po kahalaga itong listahan na maisapubliko talaga, lalo na kung galing po ito sa DPWH po, no, na gusto talaga ni Congressman Leviste na sa side talaga ng DPWH ilabas ito. Kung ito ba ay mailalabas do, marami na tayong mga nababasa na mga sinasabing kaparehong kopya. Sa tingin nyo po, malalaman na rito sino yung mga big fish? Ay, oo, definitely. Kasi ang nakuha mismo nga lista ni Congressman Leviste, direkta kay Undersecretary Cabral. Ang trabaho ni Undersecretary Cabral at that time, siya yung nag-aayos-ayos nung nilalagay na pondo sa bawat distrito. And batay nga doon sa kanyang hinawakang listahan, maging doon sa mga galing sa kabinete. Merong mga listahan galing sa kabinete, Kongreso, Senado, makikita talaga natin yung nilalagay nilang allocable. Alam mo, yung pagtuturo at tungkol sino mga tao, importante yun. At importante yung maimbestigahan natin yun. Pero ang mas importante dito ay makorek natin yung sistema at proseso ng budget. Katulad ng binabanggit ko, hindi pwedeng ganun budget. Di ba? Alam mo dati, Admara, ang budget ng isang congressman sa amin noon, meron kayong 70 million, 50 million for infra, or 40 million for hard infra, 30 million para sa mga hospital, kung ano mga kailangan gawin. So that's it, 70 million. All the national programs were implemented. Ngayon nagulat ako. Nung pumasok ako, nung unang dating ko dyan, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan sa distrito. Okay lang yun. Walang problema yung bilyon-bilyon. Kung naitatalaga mo at naiayos mo yung national budget, yung national program for infrastructure. Pero kung ang mga, yung sinasabi nating pondo na ODA, Overseas Development Assistance, na ibinigay sa atin sa infrastructure, ginagalaw natin, hindi natin lalagyan ng pondo na commitment natin yun yung mga delikado. Kasi yung based doon sa mga foreign assisted projects, ito talaga yung malalaking proyekto na kailangan pondohan. More than usual, hindi natin kaya na pondohan kagad. Kasi sinasabi na, sige, maglalagay kami ng pondo sa inyo, tutulungan na namin kayo, pero maglagay kayo ng counterpart funding. Maglalagay ngayon tayo ng pondo para dyan. So kung ito naapektuhan na rin, ibig sabihin ganun na kababoy yung nangyari sa budget natin. Opo. And meron pong sinabi itong si Congressman Leviste na tila hinaharangan siya. In fact, magsasagawa sana siya ng privilege speech nitong mga nakalipas, hindi siya napagbigyan or may humaharang sa kanya. Kanina naman po sa kanyang post, sinabi niya na magkakaroon siya ng privilege speech mamayang hapon kung papayagan po. Bakit kailangan pa na umabot po dito po, Congressman? Bakit hindi ipinagmamalaki ng mga nandoon sa listahan na yun, yung kanilang mga proyekto na nabanggit nyo nga po, na talagang parang naging kalakaran na nagkakaroon sila ng proyekto para sa kanilang mga constituents at sinasabi naman na wala namang masama siguro kung siya ay naging proponent, basta wala lang siyang komisyon na kinuha doon sa kanyang pinopose na proyekto po, Congressman. Well, kasi Admar, lahat ng mga sinabi mo tama, pero yun nga, lahat ng mga yun ang iniiwasan nila. Kasi pagka nagkaroon ka ng malalim na investigasyon, lalabas talaga kung sino talaga yung proponent ng proyekto, kung sino yung contractor, siguro yun ang iniiwasan nila. Pero tama ka, di ba? Kung talagang, kunyari, kung ako yung congressman, nagawa ko na napaayos ko yung ospital ko, nagawa ko na napaayos ko yung aking eskwelahan, ipagmamalaki ko yun. Pero yun nga mukhang iba-iba na itong mga proyektong to, hindi na to talaga yung mga pangunahing pangangailangan. And siguro, marami din ng naiiya at ayaw nilang ma-expose itong kanilang mga ginawang proyekto sa kanilang mga lugar. Ako mismo may nakita akong listahan. At personally, imbestigahan ko. Grabe, kalalaking pondo sa mga hindi kailangan proyekto. Talagang parang itinapon lang yung pondo and I would also like to investigate these things kasi sayang hindi naman to milyon, kundi bilyon-bilyon. Pangalawa, ito sana yung mga pondo na nagamit para nag-aral yung bata, yung ospital natin na iayos.
Biruin mo, ito yung parati tayong nagagalit dun sa hospitalization, kulang ang budget, parati tayong nagagalit sa edukasyon, kulang mga equipment, facilities. Ganito pala bilyon-bilyon lang parang tinatapon lang na walang kwenta. Meron po panukala si Senador Robin Hood Padilla, Congressman. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito na i-demonetize na yung 1,000 piso po na paborito siguro ng mga korap at nandun sa kanilang mga maleta at kung saan nila na itinatago po ito? Kasi kung wala naman tinatago, ipapalit nila yan ng, para hindi ma-demonetize po. Ano sa tingin niyo po itong ganitong klase po ng panukala ni Senador Robin Hood Padilla, Congressman Mike? Maganda yan. Isang brilliant na proposal yan. Para tingnan natin, no? It might be as simple as it is, pero maganda ang proposal na yan. In fact, even before, marami na nagpropose ganyan na i-demonetize, and I'm glad na officially inilabas nila to sa Senado. Pero ang tanong natin, kung papayag ba yung mga kasama nila dyan sa Kongreso at Senado na ma-demonetize, dahil baka nga sila ang unang maapektuhan nito. Yun nga po, kasi pahirapan nga yung pagpapalabas doon sa mga files mula sa opisina ni Yusek Cabral. Ito pa na talagang marami po yung madadamay, Kong. Oo, katotohanan. Kasi nga, alam mo, baka marami din nakatago sa bula, no? Nakatago sa kwarto. Maganda para makita natin at lumabas talaga. Tulad na sinabi ko, siguro ang bayan nagpulat na din talaga eh. Ako mismo, nagsirbisyo ako ng Kongreso, nagsirbisyo ako sa kabinete. Nagugulat ako pa, less than Senate President Drilon, parati ko siyang napapanood, sinasabi niya, the most corrupt budget in history. And this has to be corrected. Pag tuloy-tuloy ito, naku, talagang kawawa ang Pilipinas. Lulubog talaga. Walang kaduda-duda. Opo, nababanggit nyo po na yung 2025, yung most corrupt na budget no sa history. Sa tingin nyo po, kasi matatapos na po, mga ilang araw na lang bago po ang bagong taon, pero wala pang nagiging desisyon dito po ang Korte Suprema. Bagamat doon sa 2024 budget, meron pong mga ilan na mga associate justices na nagko-question doon sa constitutionality po ng 2024 budget po, Kong Mike, no? Do ang kanilang naging desisyon doon ay patungkol po doon sa pagsusoli ng PhilHealth. Nakikita nyo na po ba na medyo dapat bilisan din ng Korte Suprema? Kasi maaari din bang yung nagiging style nila sa pagbabudget sa 2025 ay ganun din sa 2024 and at the same time itong 2026 ganun din sa nakalipas na mga budget? Well, ako adma, ng balita ko ngayon sa darating na budget, ganun pa rin, na importante kung nire-raise ni Congressman Libiste, kailangan natin tingnan talaga yan. Kasi ang nangyari nga, allocable pa lang. Para lang maintindihan po ng ating mga kababayan, di ba, pagka nagkaroon ng July ng SONA, sasagot ang Pangulo ng budget. Dati na budget, batay dun sa mga pangangailangan na nakikita nila para sa ating bansa. So batay dyan, nagdidiba ang mga congressman na ayos nila. Tapos nakikita mo na yung mga items mo sa district. Kung ano, aakyat yan, pag-aakyat niyan, gagawa pa rin yung Senado ng sarili nila. Magdidebate rin sila doon, tapos pag-iisahin at kakaroon ng BICAM. Ngayon, ang nangyari dito, sinasabi ni Viste, from day one pa lang, ang sinabi na ng DPWH, hindi na kami mag-iisip. O ano lang nyo sa mga salita nyo? Itutubilan kayo. So nagsubmit lahat, kanya-kanya sila, nag-submission. And that already affected the entire infrastructure budget, more or less. Pagkatapos, pagdating nila ng BICAM, nagsasabi naman sila, dagdagan pa natin yan. Ito pa yung dagdag natin. Mula doon sa dinagdag sa magagawin nila, meron pa silang nilagay sa program. Lahat ng to, walang aral to, umupo sila. Hindi ito ang dapat ng budget. Hindi ito ang isang budget na sa sitwasyon ng ating bansa. Dahil nga ang budget, nag-uusapan niya, kaya may budget preparation ng tagal, tinitingnan nila kung ano yung mga pangailangan ng mga pangulo para ayusin yung ating kabuuang programa. Kung ano yung talaga, kung gagawa ka ng airport ng international airport, gagawa ka ng bridge. Yan, yung C5 na ginawa dito sa Metro Manila, yung EDSA, yung mga flyover, kasama sa mga pinano na kailangan para maiayos yung infrastructure requirements natin. Pati yung mga flyover sa iba't ibang sa Cebu, Davao, lahat yan, Plan 1. So dapat gano'n yung budget. At hindi pwede itong, okay, congressman, tungdaan kayo, o sige, tignan kayo pag-isipan kung anong gusto nyo. Napakasama na mangyari sa budget natin. Opo. Kong, huli na lang, sa kabila nga po ng effort o mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya daw ang dahilan kung bakit na-expose itong korupsyon sa bansa at maraming iba pa. Pero lumabas po kamakailan na nitong November 24 at 30 hanggang 30 po na survey po ng social weather stations na bumagsak po ang net trust rating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. negative 3%. Habang tumaas naman po sa plus 31% ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ano naman po ang masasabi po ninyo dito? Ano, Jade, maraming mga pangulo ang bumagsak na ng single digit. Hindi nga negative, sa single digit lang. Nabanggit ko na yan sa aking isinulat. No? Si Park Guya, yan ay tanggal, na impeach. Si Gotabaya na Sri Lanka,
yan din na-impeach, nag-resign. No? At si Color de Melo, itong mga presidente to, talagang galit na yung kanilang mga babae, tinanggal sila sa pamamagitan ng yung iba nag-resign talaga bago sila mag-impeach at iba naman yung kilos protesta na isinagawa talaga wala ng pagtitiwala ng tao. Kung nagpala kaibigan ng taong bayan, una sa lahat, marunong na yung taong bayan eh. Nakikita nila talaga kung anong nangyayari. Nakikita nila sa investigasyon ang mga lumalabas. Malinaw naman, di ba, nagsalita si Saldico, inimbestigahan ba nila? Si Speaker Romualdez na maraming tro, inimbestigahan ba nila? Tinawag mo yung Ada at saka Mark Texay o yung nabenta na involved dun sa pagbubuhat ng pera? Hindi. Nililimit na nila kung sa gusto nila na investigasyon. O, mayroon ba silang nagawa ba lang transparent yung ginawa ng ICI? Hindi. Kaya nga nag-rally noon eh. Nagkaroon ng rally sa Luneta. Nagkaroon ng rally sa EDSA tungkol dito. Nang hinihingi transparency, accountability. So malinaw na sa taong bayan na si Pangulong Bongbong Marcos involved. In fact, nung ginawa yung survey na yan, kasi ano yan, November 24 wala. Nagsalita si Saldico na nagdadala siya ng mali-malitang pera November 14. So hindi pa masyadong kalat. Ang pangako sa kayo, mas lalo pang baba ang score ni Pangulong Marcos. Dahil malinaw, para sa akin, siya ang mastermind, involved sa paggalaw ng pera, involved siya sa paggawa ng budget, involved siya sa pag-approve ng budget, at higit lahat sa pag-release ng budget. Oh, si Emina Pangandaman, salita ba? Pinatawag ba nila? Sabi nila, involved. Di ba? Si Traigib Olayba at saka si Adrian Bersamin, yung apo ni Executive Secretary Bersamin. Nadami ito, Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinatawag ng dalawa, tinuro nila na sila yung tumanggap ng pera. May ginawa bang investigasyon? Wala. Kasi nga, hanggat ayaw nila ma-involve sa mga taong to, tinatabi nila. Pero yung gusto nilang ipitin, andyan, nakatutok sila. Alright. Kung siguro huling mensahe, New Year's message po ninyo sa ating mga kababayan na lang. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon to sa ating mga kababayan. Alam ko, sa gitna ng mga itong mga issue na bumabalot sa ating bansa, kung minsan dapat halin kaya po tayo. Pero minsan, hindi natin maiwasan. Pagka lumalabas yung mga issue, nababasa po natin, nababalita po natin. Siguro, sa ngayon, masahin po natin, huwag natin dibdibin yan. May panahon para kumilos tayo. Dahil itong bagong taon natin, may bagong pag-asa. Pwede po tayo magsama-sama, kumilos para ayusin ang ating gobyerno. Magsama-sama kumilos para magkaroon ng bagong kinabukasan ang ating mga kabataan. Kaya po tayo ngayon, magsaya tayo. Alam ko, maraming mga issue tayong mapasa, masama yung ating natidinig. Okay lang yan. Dahil sa darating na taon, magiging maganda